pinagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating programang Araw-Araw na Pagpapala. Muli ako po ang iyong makakasama ngayong araw na to, Pastora Cathy Maga ng Burgos Outreach. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na tanda ng bagong pag-asa. Salamat po sa biyaya ng bagong gising sa bawat isa sa amin. Tunay nga po ikaw, O Diyos, ay mabuti, tapat at totoo. Patuloy mo nga po kaming hugasan ng iyong banal na dugo sa aming mga kasalanan at kahinaan. At salamat po, Panginoong Hesus, sapagkat sapat ang iyong ginawa sa cross ng Kalbaryo para kami ay tubusin at linisin sa aming mga pagkakasala. Patuloy ka nga pong maghari sa aming mga puso ngayon at magpakailanman. Samahan mo nga po kami ngayong araw na to, Banal na Espiritu, sa pagbubulay ng iyong salita sapagkat wala po kaming magagawa kung ikaw ay hiwalay sa amin. Ito nga po ang aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8 in New Living Translation, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Kailangan magbantay sapagkat may kaaway tayo. At ang kaaway ay may balak na malapa ang ating mga pagkatao. Alam niyo po ba ang estado ng isang taong nalapa? Wala ng buhay, sira-sira at luray-luray na. Ngunit ang kaaway ay hindi basta-basta makakapanminsala o makakapanlapa sa atin. Mayroon siyang estratehiya upang tayo ay tuluyang magapi. Sabi po sa John 10:10 in New King James Version, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. But Jesus said, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Uunti-untiin po tayo ng kaaway bago niya tayo lapain. Kaya po wag po nating hayaan at bigyan ng puang na manalo ang kaaway sa atin sapagkat tayo ay unti-unti niyang nanakawan, papatayin bago tuluyang sirain. Huwag po tayong mang-ayon or pumayag na umabot pa tayo sa puntong yon. Magbantay po tayo. Amen. So ngayong araw po na ito ay nais kong mag-focus po tayo na bantayan ang ating isipan. Mag-umpisa po tayo sa ating mga ulo. Watch out for our minds. Mind is defined as the element of a person that enables them to be aware of the world and their experiences, to think and to feel. It is the faculty of consciousness and thought. Ito daw po ay bahagi ng katawan kung saan nagkakaroon ng tao ng kamalayan sa mundo at sa kanilang mga karanasan upang mag-isip at makadama. Kaya kailangan po nating bantayan ang ating mga isipang ito upang hindi tayo madaya ng kaaway sapagkat dito pinoproseso ng ating katawan ang mga bagay-bagay tungkol sa ating mga buhay. Kailangan po itong bantayan sapagkat ang pumapasok at nararamdaman ng ating isipan ay siyang lalabas sa ating mga bibig at magdidikta ng kilos ng ating mga katawan. Madalas na po nating naririnig, kung tama ang pananaw, tama ang galaw. Kung mali ang pananaw, ay tiyak namang mali rin ang galaw. Kaya kung mali ang mga deklarasyon na ating pinaniniwalaan sa ating mga buhay, mapapahamak tayo at magiging malayo sa tagumpay ng ating mga buhay. Apostle Paul reminds us in Romans 12:2, and do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what God is, what is that good and acceptable and perfect will of God. Huwag daw po tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip
upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. How to guard our minds. Number 1, do not be conformed to the patterns of this world. Huwag tayong makiayon sa takbuhan at galawan ng sanlibutang ito. Sapagkat sabi nga po sa 2 Corinthians 4:4, ang Diyos ng sanlibutang ito ay si Satanas. Sabi po dito, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang takbuhan po ng sanlibutan ay walang kinakatakutang Diyos, sapagkat binulag sila ng kaaway upang hindi maintindihan ang patungkol sa mabuting balita sa kapangyarihan ng Diyos. Tayong mga nakipag-isa na kay Kristo ay hindi na dapat magpadaya. Tayo ay dapat maging matalino. Kaya magbantay tayo na huwag tayong makiayon sa nakikita ng ating mga mata dito sa ibabaw ng lupa. Bilang mga anak at mga tagapagmana ng Diyos na Ama nating sa langit, ituon natin ang ating mga mata sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga salita at pangako ng ating Panginoon. Hallelujah! Nadadaya tayo ng kaaway, nabubulag ang ating paningin at isipan upang hindi natin maintindihan ang lawak at laki ng pagmamahal at pangako ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Number 2, be transformed by the renewing of your minds. Mahirap hayaan ang isang tao o pahintulutan ng isang tao na makialam at manahan sa ating mga pagdedesisyon kung hindi sila mahalaga at kung hindi natin sila mahal. Kapag mahal mo ang isang tao, consciously or unconsciously, nagbabago tayo. And vice versa. Ang tanong po, mahal po ba natin ang Panginoong Jesus? Sabi po ulit sa Romans 12:2, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong mga pag-iisip. Ang salita ng Panginoon ay nananawagan sa atin na hayaan nating baguhin ng ating Panginoon ang ating pag-iisip. Kaya kung may sinasabing negatibo ang sanlibutan, tiyak at siguradong may pangako ang Panginoon sapagkat siya ay Diyos na tapat, hindi sinungaling at totoo. Kapag tayo ay magpapalit ng isipan at itutuon ang ating mga mata sa Panginoon, anumang pagsubok ang ating daranasin dito sa mundong ibabaw ay hindi tayo matitinag, hindi matatalo ang ating mga pananampalataya. Sabi po sa 2 Corinthians 4:16-18, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang na pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Kung uunawain natin ang salita na ito ng Panginoon, pinakikita ang dalawang magkasalungat na pangyayari sa bawat verse. Una, sabi dito, humihina ang aming katawang lupa. Ngunit ang pangako ng Panginoon ay pinalalakas ang ating espiritu araw-araw. In verse 17, panandali ang kapighatiang dinaranas. Ngunit ang pangako ng Panginoon, ito ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Verse 18, panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit ang sabi ng Panginoon, walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ang sikreto ng matagumpay na buhay Kristiyano ay yung hindi nakikiayon sa nakikita sa sanlibutan at nagpapalit ng pag-iisip ayon sa salita, kalooban at pangako ng Panginoon.
Kailangan nating palitan yung ating pag-iisip na binubulag at dinadaya ng kaaway. Kailangan nating tanggapin, yakapin, at angkinin ang mga salita at pangako ng ating Panginoon. Kailanman, kailangan nating maniwala sa salita ng Panginoon sapagkat sabi nga po, ang langit at ang lupa ay papanaw, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Kailangan nating makidigma, magbantay at manalangin para sa ating mga isipan upang sa gayon magagawa natin kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa paalala na hindi kami dapat sumasang-ayon sa nakikita ng aming mga mata. Bagkus patuloy po kaming tulungan na magpabago ng aming mga puso at isipan. Salamat Panginoon at patuloy mo nga po kaming samahan ng iyong basbas at pag-iingat ng iyong banal na Espiritu. Gabayan mo po kami sa maghapong ito. We declare that we are victorious and that no weapon formed against us shall prosper. In Jesus' name, O God. Lord, we seal these prayers with the most holy, precious blood of your Son, Jesus. At tandaan po natin, ikaw at ako ay mahalaga sa Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Patuloy po tayong umasa sa pag-ibig, grasya at biyaya ng Panginoon upang ating maranasan ang kanyang araw-araw na pagpapala. Muli, have a blessed day ahead and God bless us all.